Sa loob ng 6 na siglo, isang imperyo ang nakipagdigma ng sunod-sunod laban sa mga hari, sultan, republika, krusada, rebellion at umuusbong ng mga kapangyarihang Europeo. Sinakop nito ang mga bansa, nawala ng mga bansa, muling itinayo ang mga hangganan, nakaligtas sa mga krisis at pinanatili ang isang hukbo na nagmartsa mula sa Balkans hanggang sa disyerto ng Arabia. At sa lahat ng ito, gumawa ito ng isang bagay na halos walang imperyo sa kasaysayan ang makakamit. Hindi ito nalugi sa pakikipaglaban sa mga digmaang iyon. Dahil ang Imperyong Ottoman ay hindi lamang nakipagdigma, nakahanap ito ng paraan upang pondohan ito ng walang katapusan. Maligayang pagdating sa The Financial Historian, kung saan nagtatagpo ang pera, kapangyarihan at kasaysayan, at walang kasing simple ng tila. Ang Imperyong Ottoman ay tumagal mula mga 1299 hanggang 1922. Mas mahaba kaysa sa Imperyong Romano, mas mahaba kaysa sa Imperyong Britanya, at mas mahaba kaysa sa karamihan ng mga bansang karaniwang iniisip na modernong mundo. Ngunit ang mahabang buhay ay hindi ang pinaka-interesante na bahagi. Ang mas malaking misteryo ay kung paano ang isang imperyong napakalapit sa digmaan ay hindi bumagsak sa ilalim ng pressure sa pananalapi. Madalas na iniisip ng mga taga-kanluran na ang mga imperyo ay humihina dahil natatalo sila sa mga labanan. Ngunit ang mga labanan ay hindi nalugi ang mga estado. Ang mga budget ay nalugi ang mga estado. Ang mga pinuno ay nalugi ang mga estado. Mga estadong nalugi sa logistic. Naunawaan ito ng Imperyong Ottoman noong una pa lamang. At sa halip na bumuo ng tradisyonal na sistemang militar buwis tulad ng mga kahariang Europeo, bumuo sila ng mas mahusay na modelo, isang makinarya kung saan ang digmaan ang magbabayad para sa sarili nito. Ngunit bago tayo tumungo sa mekanika, kailangan nating tukuyin kung sino talaga ang mga Ottoman. Dahil para sa maraming taga-kanluran, ang imperyo ay isang malabong imahe, mga turban, sultan, simboryo at mga janissary. Pamilyar ang mga pelikulang imahe, ngunit ang mga makinarya na daan-daang taon na ang edad sa likod ng mga ito ay hindi. Kaya't magdahan-dahan tayo, pumasok sa loob at itakda ang eksena. Nagsimula ang mga Ottoman bilang isang maliit na estado sa hangganan sa hilagang kanlurang Anatolia, pinamumunuan ni Osman Erd, isang warlord na may ilang libong kabalyeriya at talento na nagkataong nasa tamang lugar sa tamang oras. Habang humihina ang Imperyong Byzantine at umatras ang kapangyarihan ng Mongol mula sa malapit na silangan, ang mga puwersa ni Osman ay nasa tamang posisyon upang sakupin ang mga bagong teritoryo. Ang kanilang mga unang tagumpay ay hindi lamang mga tagumpay sa militar. Ito rin ay mga pinansyal na biyaya, dahil ang bawat pananakop ay nangangahulugan ng mga bagong lupain, mapagkukunan, pananim, buwis at mga komunidad na maaring pagkunan ng kita. At yan ang unang susi sa pag-unawa sa sistemang pinansyal ng Ottoman. Mula sa unang araw, ang digmaan ay hindi isang gastos. Ito ay isang kita nang masakop ng mga Ottoman ang Bursa noong 1326 at pagkatapos ay tumawid sa Europa noong 1350s. Hindi na sila isang tribo sa hangganan. Sila ay naging ang umuusbong na kapangyarihan na kumokontrol sa mga ruta ng kalakalan sa pagitan ng Europa at Asia, na sa medieval na ekonomiya ay katumbas ng isang monopolyo sa mga arterya ng mundo. Ang bawat mga ngalakal na naglalakbay mula Venice patungong Persia, mula Cairo patungong Budapest, mula Baghdad patungong Istanbul, ay kailangang dumaan sa isang istasyon ng singgil ng Ottoman. Mahalaga ito dahil ang digmaan ay nangangailangan ng tatlong bagay: pagkain, metal at mga sundalo. Ang mga Ottoman ay hindi kinakailangang magkaroon ng higit pa sa kanilang mga kapitbahay. Ngunit mayroon silang isang bagay na mas mahalaga, daloy ng pera. Ang kanilang imperyo ay tinayo sa pinakamayamang sangandaan ng premodernong mundo. Seda, pampalasa, karpet, kabayo, armas, kahoy, asukal, tanso, lahat ay dumadaan sa kanilang teritoryo. At sa tuwing may gumagalaw, binubuwisan ito ng mga Ottoman. Ngunit ang isang matibay na base ng buwis lamang ay hindi sapat upang ipaliwanag kung paano nagawang bayaran ng imperyo ang mga siglang mga kampanyang militar na umabot mula sa mga pader ng Vienna hanggang sa mga bundok ng Yemen. Dahil karamihan sa mga imperyo sa kasaysayan ay may mga pinagkukunan ng kita at patuloy pa ring bumagsak dahil sa mga gastos sa militar, ang pagkakaiba ng mga Ottoman ay sa istruktura. Nagdisenyo sila ng isang sistemang pinansyal na nagpapagana sa militar na mag-self-financing. Dito lumilipat ang kwento mula sa heograpiya patungo sa disenyo, sa isa sa pinakamahalaga at madalas na hindi naunawa ang mga inobasyon sa kasaysayan ng Ottoman,
ang sistemang Timar. Isipin ang isang pamahalaan na gustong maiwasan ang pinakamalaking gastos nito, ang mga sahod. Ang mga modernong estado ay gumagastos ng malalaking halaga sa mga profesional na hukbo, mga suweldo, kagamitan, kabayo, pensyon. Ang mga hukbo ay isang malaking butas sa budget. Nilutas ng mga Ottoman ang problemang ito sa pamamagitan ng pagtangging magbayad ng mga suweldo ng cash. Sa halip, nagbayad sila ng mga benepisyo. Ang timar ay mahalagang isang unit ng pangongolekta ng buwis. Ang isang sundalo, karaniwan ay isang kabalyero na tinatawag na sipahi, ay binigyan ng karapatang mangolekta ng mga buwis mula sa isang nayon o lugar. Bilang kapalit, obligado siyang magbigay ng kagamitan, mag-ingat ng kabayo, at lumabas sa kampanya ng suot ang buong baluti at mga armas. Wala siyang natanggap na suweldo. Sinuportahan niya ang kanyang sarili. Isa ito sa pinakamatalinong pamamaraan sa pananalapi sa kasaysayan ng mundo. Pinawasan ng estado ang mga gastusin nito. Ang mga sundalo ay nakatali sa lokal na katatagan dahil ang matatag na mga nayon ay nangangahulugan ng matatag na buwis. Ang mga magsasaka ay namumuhay sa ilalim ng pamilyar na awtoridad at ang imperyo ay may hukbo na maaring mabilis na mapakilos nang hindi naubos ang kaban ng bayan nito.